Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng mga Gawa, ika-16 na kabanata. Nagpunta si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroroon si Timoteo na isang alagad. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo at ang kanyang ama na may isang Griego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa Ikonyo kay Timoteo. Ibig sama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon. Dahil alam niyang lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. Sa bawat lungsod na kanilang dalawin, ipinapalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang kaanib ng bawat iglesia at araw-araw na daragdag ang bilang ng mga alagad, sapagkat binabawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asya. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, nais nilang pumasok sa Bithynia. Subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya dumaan sila sa Mysia at nagpunta sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami, sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang Samotracia at kinabukasay sa Neapolis. Mula naman rooy, nagpunta kami sa Filipos na isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog, sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ng mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang sumasamba sa Diyos na nangangalang Lydia na taga Thyatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan ang ipinangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. At tinanggap na naman namin ang kanyang paanyaya. Isang araw, nang kami papunta sa Puok Dalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Siya'y nakakapanghula dahil sa sinasapian siya ng masamang espiritu. Malaki ang kinikita ng kanyang amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami nina Pablo at sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Pinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutusan ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo. Lumabas ka sa babaeng yan, at noon di lumabas ang Espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito, nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran ng mga pinuno at ipinahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila ay pinabilanggo at pinabantayang mabuti.
Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalagan ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay inihayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at sila'y nagpabautismo, pati ang buong niyang sambahayan. Pagkatapos sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y nakakilala sa Diyos. Kinaumagahan, iniutos ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. Kaya sinabi ng bantay ng bilangguan kay Pablo, "Iniutos po ng mga pinuno na palayain kayo. Lumabas na kayo at umalis ng mapayapa." Subalit sinabi ni Pablo sa mga kawal, "Ipinahagupit nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi man lang nililitis, gayong kami mga mamamayang Romano. Ang ngayoy palihim nila kaming palalayain? Hindi maaari. Sila ang pumarito at magpalaya sa amin." Ipinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo. At natakot ang mga iyon nang malamang sina Pablo at Silas pala ay mamamayang Romano. Kaya sila ay pumunta sa bilangguan at humingi ng paumanhin sa dalawa. Inalabas nila sina Pablo at Silas at pinakiusapang lisanin ang lungsod. Pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia at dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, pinagbilinan nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya.